sa inyo mga Lodi, nakaka-proud po ba yung ginawa niyang pagsigaw na atin ng West Philippine Sea sa Malaysia o nakakainis sa ginawa niya? Alam mo ba sa ginawa mo, pwede mong ipahamak ang sarili mo o ang ating bansa. Lalo niyong pinapalaki ang tensyon sa usapin ng West Philippine Sea laban sa China. Tapos takot naman sa ROTC. So paano niyo ipaglalaban ang ating bansa kung matuloy man ang digmaan? Hindi po puro tapang lang. Kailangan mo rin ng puso at isip. Yan po ang walang-wala dito sa administrasyong ito. Kaya po mga Lodi, para sa akin, best president pa rin po talaga si PRRD. Yo, what's up mga Lodi? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Gusto ko lang po talakayin to si Ateng mga Lodi dahil nakaka-proud naman po talaga maging isang Pinoy kapag meron po ganito na pinaglalaban po yung West Philippine Sea. At eto po yung nakakagulat, isinigaw niya po ito na atin ang West Philippine Sea sa lugar po ng Malaysia. Bravo! Palakpakan po natin to si Ateng. Pero bago po natin siya talakayin, kilalanin po muna natin siya mga Lodi, no? So, eto po yung kanyang Facebook page. Maris Cabral po ang kanyang pangalan. At meron nga po tayong nakitang komento dito. Wala namang West Philippine Sea, China Sea talaga yun. Kaya inaangkin nila. Good job ate para sa mga Pilipino na West Philippine Sea, no to secret agreement. Diba? Tatalino talaga nila. Hindi nila alam ang mga nangyayari sa usapin dito. Pero ngak-ngak ng ngak-ngak pag wala po talagang nalalaman. Tingnan po natin ang kanyang Facebook page, mga idol. Meron po siyang 2.6 million followers. Bravo! Napakarami. Buksan po natin yan. Ay naku, yari. Ito pala yung nakikita natin. Takpan natin yung mga mata natin. Napaka-sexy naman, no? Balik na po tayo sa studio. Dahil nga dito, mga Lodi, saring-saring komento po ang natanggap niya dun sa ginawa niyang video sa pagsabi ng atin ng West Philippine Sea sa Malaysia. Tingnan niyo po ang video kung kayo po'y sasang-ayon sa ginawa niya o ito po'y magiging isang hakbang para mapahamak po tayong mga walang kamuang-muang sa ginawa niya. Ito po. May microphone si Kuya. Andito tayo sa Malaysia. Tatry natin. Try ko i-ramin yung microphone niya. Tapos sasabihin ko dito sa Malaysia. Sa atin yung West Philippine Sea. Meron po kasi nag-o-offer ng mga gamit. Alam niyo yung mga promo, mga Lodi. At ito nga po, meron po siyang nakitang microphone doon. Aagawin niya daw po. Ihiramin niyo yung microphone. At isisigaw niya, atin ang West Philippine Sea. Eto na. So try natin Nakakatuwa, no? Sir, can I try that? Huh? Can I try that? You want to try? Oo, I want to try. Okay. Okay, say hi. Hi. Ayan, dinamay niya pa sa vlog niya. Mga Pilipino, yan, sa lahat ng mga nakikinig dyan, sa lahat ng Chinese dyan, sa amin ang West Philippine Sea! Yes po, thank you po. Napansin nyo mga Lodi, nagpalakpakan din po yung mga nagtatrabaho dyan sa Malaysia o yung mga Malaysian po mga idol. Pero ito yung napansin ko kaya po sila nagpalakpakan. Pakinggan nyo po maigi ha. Akala niya kasi sumasang-ayon sa kanya yung inagawa niya na megaphone at saka yung mga nanonood sa kanya kaya po nagpalakpakan. Ito po, pakinggan nyo mabuti. Sinabi nung Malaysia na nagbibideo sa kanya, parang inutusan niya pa magbideo sa vlog niya. Happy hour! Happy hour! Happy hour! Yes po, thank you po. Okay, welcome. Parang ang pagkakaintindi ko, it's our. Ayan o, ito, ulitin natin ha. Happy hour! Oh, di ba? Okay, welcome. Kaya sumang-ayon sa kanya. Pero siguro kung naintindihan yung sinabi niya, atin ang West Philippine Sea, baka magalit yon mga idol. Tuntua pa siya oh. Oh, di ba? Palakpakan yung mga kakala kasi nila, ang sinisigaw, atin yung West Philippine Sea, sa Malaysia. Sa amin ang West Philippine Sea! Yan mga Lodi, no? Nakakatuwa. Sino po yung napaproud sa ginawa po ni Ateng? Para sa inyo mga Lodi, nakaka-proud po ba yung ginawa niyang pagsigaw na atin ang West Philippine Sea sa Malaysia o nakakainis sa ginawa niya? Ako mga idol naiinis po ko sa ginawa niya. Bakit po? Dahil lalo niyong pinapalala ang tensyon sa usapin po dito. Alam niyo naman nagkakagulo na ang mga Chinese at ang ating mga kababayan para po dito sa agawan ng West Philippine Sea. Dumadagdag pa po kayo. Lalong-lalo na po yung sumugod daw po doon sa West Philippine Sea na mangkado, no? At hindi nila alam na hindi lang po sila yung napapahamak, pati kaming mga inosente dito, yung mga bata dito sa ating bansa pinapahamak din nila. Dahil pinapalala nila lalo ang hidwaan ng mga Chinese at ng Pilipino.
Di na lang kasi kayo sumunod sa usapin dito po sa West Philippine Sea at meron naman po talagang sinusunod na batas dyan. Eto, ating papakita ko lang sa'yo na hindi lang ang Pilipinas ang nagkiklaim ng West Philippine Sea at dyan mo pa talaga sinigaw sa lugar ng Malaysia na isa sila sa claimants ng West Philippine Sea. Eto lang, madali lang naman malaman yan, ating. Claimants of West Philippine Sea. I-type mo sa Google. Nandyan po ang Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia na pinuntahan mo, Indonesia, at hindi pa po tayo sinali talaga dyan, no? Enda pa. Wala pong nakalagay na Pilipinas dyan, mga idol. Pero para sa iyong kaliwanagan, ito yung mapa. Kine-claim din ng Pilipinas ang West Philippine Sea o yung tinatawag na South China Sea. China's claimed territorial waters and ayon sa UNCLOS 200 nautical miles exclusive economic zone o yung tinatawag nating EEZ ang dapat sundin. Kaya po mga lodi, nagkakaroon po talaga ng conflict sa kine-claim ng China ukol dito sa West Philippine Sea dahil natatamaan ang lugar po natin 200 nautical miles na EEZ nga po. At makikita mo dyan, ating, na meron po nagdi-dispute, marami po nagkiklaim niyan. Tapos isisigaw mo, atin ang West Philippine Sea. Kapag sinigaw mo yan, hindi lang yung Chinese o yung bansa ng China ang kinakalaban mo. May claimants din yung Vietnam, Malaysia at saka Brunei dyan. Dapat, bago ka gumawa ng content, inalam mo muna kung ano ba talaga ang history nito. Para naman hindi tayo nagmumukhang engot, sigaw tayo ng sigaw sa isang bansa na atin ang West Philippine Sea na hindi mo naman pala alam na pati yung Malaysia, kiniklaim din yan. Alam mo ba sa ginawa mo, pwede mong ipahamak ang sarili mo o ang ating bansa. Kagaya na lang nitong ibibigay kong sample sa'yo. Baka magaya ka dito sa isang Pilipino trans na ginulpe sa lugar po ng Thailand. Bugbog sarado ang ilang Pinay trans matapos kuyugin ng mahigit 100 Thai trans woman sa Bangkok. Paano na lang kung nalaman ng mga empleyado sa Malaysia na yun yung sinisigaw mo at nagalit sa'yo? Baka isa ka rin sa mga gaya nitong transgender na ginulpi nga sa Thailand. Dahil nga po, di ba, yung mga Pinoy matatapang, akala talaga nila, kaya nila, ganyan po, di ba? May ugali naman po talaga tayong ganyan, nagtatapang-tapangan tayo pero sa bandang huli, nagugulpi. Yun lang yung nakakatakot doon. It's either na ikaw yung mapahamak o yung bansa natin ang mapahamak dahil sa maling hakbang na ginawa mo, Lodi. Hindi naman ako sa nagagalit sa'yo. Proud nga ako sa'yo eh. Dahil ang tapang-tapang niya dyan eh. Sinigaw mo ba naman atin ang West Philippine Sea sa ibang lugar, di ba? Nagkataon lang siguro na hindi nila maintindihan yun. Okay? So, baka kagaya ka rin nito. Sigaw ng atin ang West Philippine Sea. Tapos, pinapalayas pa yung Chinese sa lugar po na yan. Tapos, takot naman din sa ROTC. So, paano nyo ipaglalaban ang ating bansa kung matuloy man ang digmaan dahil sa mga pinaggagawa nyong kalukuhan? Diba? Imbis na tumulong na lang kayo na mapahupa ang usapin dito, lalo nyong pinapalaki ang tensyon sa usapin ng West Philippine Sea laban sa China. Tapos takot naman sa ROTC. No to mandatory ROTC. Yan, yung mga kabataan, yan yung mga matatapang pero pag nagkaroon na ng digmaan, yan yung unang magtataguan. Yung mga nagsasabi na gusto nilang ipaglaban ng ating bansa. Yes, tama yan. Ipaglaban natin ang ating bansa. Pero dapat nasa tamang lugar. Iba po kasi yung ginagamitan po natin ng tapang sa ginagamitan po natin ng utak na alam naman po natin talaga na hindi tayo mananalo dito sa bansang China kapag nagkagulo po talaga o talagang pinersonal tayo ng presidente ng China. Dahil nga po sa ginagawa ninyo, tapang-tapangan, hindi ginagamitan ng utak, posible kaming madamay sa mga maling desisyon na ginagawa ninyo gaya ng ginawa ni Ating. Akala mo talaga nakaka-proud na ganito, pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, pero hindi naman natin alam talaga ang totoong pinaglalaban natin kung atin ba talaga yan. Diba? Alam naman natin na maraming nagkiklaim dyan. Hayaan na lang natin umusad ang usapin dito dahil meron naman po talagang nilalatag para po maging maayos ang usapin dito sa West Philippine Sea. Huwag po natin unahin ng tapang dahil kung tapang ang ating inuuna palagi, wala po talaga tayong kapanapanalo. Kaya nga po meron po tayong kasabihan, kapag hindi mo kayang higitan, kaibiganin mo. Kaya siguro yan yung ginawa ni Tatay Digong para hindi po tayo mapahamak dahil hindi naman po talaga sila masasamang tao. Sila ba po ang tumutulong
tutulong sa atin eh. Dahil dapat ang nagtutulungan ang magkakalapit na mga bansa. Hindi po dapat yan ang nag-aaway. Tapos yung pinagpalit nyo pang magiging alay natin ay yung napakalayong lugar, ang Amerika. Yan naman talaga ang nagdudulot ng kaguluhan sa mga iba't ibang bansa para magkaroon ng digmaan. Dahil sila po ang makakapagbenepisyo niyan. Kaya po masasabi ko mga lodi, tama po yung tapang at malasakit. Hindi po puro tapang lang. Kailangan mo rin ng puso at isip. Yan po ang walang-wala dito sa administrasyong ito. Kaya po mga lodi, para sa akin, best president pa rin po talaga si PRRD. Hanggang dito na lang po mga idol. Sana lodi magising ka sa katotohanan na hindi lang puro vlog-vlog. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace bomb.